Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, January 19, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines, big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo na kaambang ngayong linggo. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan nakabalik na ng Pilipinas ayon sa Bureau of Immigration. 2 katao na paulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Ada ayon sa NDRRMC. Search, rescue and retrieval operations sa Binaliw Landfill sa Cebu tinapos na makaraang matagpuan na ang lahat ng individual na nawawala. Bilang ng nasawi sa landslide, pumalo sa 36. DOJ umalma sa payo ng abogado ni Atong Ang na wag sumuko ang negosyante kasunod ng warrant of arrest laban sa kanya. Toll hike sa NLEX, kasado na bukas, January 20. Metro News, sa libo-libong mag-aaral dumagsa sa PUP Santa Mesa para sa unang batch ng PUP College Entrance Exam o PUPSET. Science and Technology News, DICT, pinag-aaralang i-required ang pagiging verified ng mga social media user. Lifestyle News, sa Philippine Passport, pasok sa rank number 73 ng Henley Passport Index. Sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng American actress, singer, and songwriter na nagpasikat ng mga awiting I Will Always Love You at Jolene. Sino siya? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, kauna-unahang hotel sa Buwan. Planong itayo ng isang startup company sa California. Kumpanya tumatanggap na ng reservation. Ang ating pong oras, 6:40 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo ang nakamba sa mga motorista ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na posibleng tumaas ng 1 peso and 80 centavos hanggang 2 piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Nasa 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos naman ang posibleng aumento sa kada litro ng kerosene. Ang presyo naman ng kada litro ng gasolina ay maaaring madagdagan ng 80 centavos hanggang piso. Itinuturong dahilan ng oil price hike ngayong linggo ang geopolitical tension sa iba't ibang panig ng mundo gaya ng Iran, Black Sea at Venezuela. Gayon din ang pagsadsad ng piso kontra dolyar. 774 Balita Ngayon. Samantala, nakabalik na sa Pilipinas si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa pahayag na inilabas ng Bureau of Immigration na BI, nakasaad na dumating kahapon sa NAIA si Bonoan sakay ng China Airlines flight mula sa Taipei. Iniyag pa ng BI na mag-isa lang na bumalik ng bansa si Bonoan. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, agad nilang ipinagbigay alam kay Acting Justice Secretary Frederick Vida ang pagbabalik bansa ng dating kalihim. Nauna nang sinabi ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na humiling si Bonoan ng hanggang February 15 na ekstensyon sa kanyang pananatili sa Amerika makaraang magkaproblema sa operasyon ng asawa nito. Mga state witness sa flood control scandal dapat iyaking magsasabi ng buong katotohanan at magsasauli ng kanilang ninakaw. Grace Mariano sa report. Iginiit ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na kailangang tiyakin na magsasabi ng buong katotohanan at magsasauli ng ninakaw na pera ng taong bayan
ang mga inaprobahang maging state witness sa flood control scandal. Payag ito ni De Lima makaraang sabihin ng Department of Justice na isinailalim na sa Witness Protection Program para sa investigasyon ukol sa korupsyon sa flood control projects ang 4 na sangkot sa naturang kontrobersiya. Kabilang dito, sina dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, DPWH Engineer Gerald Opulencia at si Sally Santos na siyang may-ari at manager ng Sims Construction Trading. Gite de Lima, wala silang dapat pagtakpan at wala silang dapat protektahan kundi ang katotohanan at interes ng taong bayan. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Malalang sitwasyon ng korupsyon at mga lider sa bansa kabilang sa mga ipinagdasal sa 2 araw na global crusade ng isang religious group. Gina Mape sa detalye. Kabilang sa ipinanalangin ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch na pinangunahan ni Global Evangelist Jonathan Friot, ang kahilingan sa Panginoong Hesus Kristo na magamot ang lumalulang korupsyon sa bansa at ang mahipot ng Panginoong Ama ang ating mga lider para pangunahan ang maayos at tapat na pamamahala sa Pilipinas. Naniniwala si Global Evangelist Friot na kapag ang Espiritu ng Panginoong Hesus ang nangibabaw sa lahat, mawawala ang korupsyon at pagkagahama ng ilang namumuno para muling manumbalik ang maayos na ekonomiya at sitwasyon sa politika. Nilinaw ng leader ng naturang religious group na ayaw nilang mahaluan ng politika ang kanilang 2 araw na pagtitipon na ginanap noong Sabado at kahapon. Dahil ayon kay Global Evangelist Fariol, ang araw na ito ay para sa Panginoon at sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Kung mayroon man ilang politiko at leader ng bansa na nais na dumalo sa mahalagang araw na ito, ay kanila itong tinanggihan dahil sa ayaw nila na mahaluan ng politika o anumang panawagan sa politika ang banal na araw na ito. Ang tanging nilang ginawa sa banal na araw ng kanilang pananalangin ay ipagdasal ang bansa na mahilom ang lumalalang sitwasyon ng korupsyon at mahilom ang hindi magandang sitwasyon ng ekonomiya at politika sa Pilipinas. Tinatayang 60,000 hanggang 70,000 ang dumalo sa pagtitipon na may temang Save, Healed, Delivered. Ako si Gina Mape ng DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, 2 katao ang naiulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Ada sa ilang bahagi ng Bicol Region. Ayon sa NDRMC, nasa ilalim pa ng validation ng mga naiulat na nasawi, ngunit kumpirmadong ang mga biktima ay buhat sa naganap na landslide sa Matnog, Sorsogon. Sa kasalukuyan, naabot sa mahigit 7,000 pamilya o mahigit 10,000 individual ang naapektuhan ng bagyo mula sa Bicol at Caraga Region. Inihayag ng NDRMC na aabot na sa mahigit 547,000 pesos na tulong ang naipaabot ng gobyerno sa mga apektadong komunidad, kabilang na ang food at non-food relief items. Samantala, nasa mahigit 40 kalsada at 3 tulay sa Bicol, hindi madaraanan ng mga motorista matapos manalasa ang Bagyong Ada. Narito po ang report ni Angel Garcia. Nananatiling unpassable sa mga motorista ang ilang kalsada at tulay sa Region 5 matapos malubog sa baha at mapinsala dahil sa hagupit ng Bagyong Ada. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 44 na mga kalsada at 3 tulay sa Bicol ang hindi muna madaraanan ng mga motorista. Isang bahay naman mula sa Caraga ang napinsala ng bagyo. Samantala, lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa 2 nabanggit na rehiyon. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ayuda ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng bagyo, kung saan nakapagbigay na ng inisyal na ₱250,000 na halaga ng tulong sa pamamagitan ng relief goods at hot meals. Angel Garcia ng DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Alas 6:47 ng umaga, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, natagpuan na ang lahat ng biktima ng pagguho sa Binalio Landfill sa Cebu City.
Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Region 7, aabot sa 36 ang kabuang bilang ng nasawi sa insidente. Bunsod nito inihihag ng BFP-7 na tinapos na nila ang search, rescue, and retrieval operations at tiniyak na wala nang nawawala pang individual. Nagpapatuloy naman ang koordinasyon ng BFP-7 sa ground units at partner agencies para sa post-operation assessment at pagbabantay sa lugar. Pagbuwag sa Optical Media Board, inihain na sa Senado. Yan naman po ang balita ni Conde Bata. Conde, please come in. Inihain ni Senator Sherwin Gatchalian ang panukalang batas na tuluyang bubuwag sa Optical Media Board o OMB para sa higit na kapakinabangan. Sa Senate Bill No. 1654 ay ipinalilipat ng senador ang kapangyarihan, tungkulin at resources ng OMB sa Intellectual Property Office of the Philippines at siya ring aabsorb o kukuha sa mga empleyado ng lulusawing ahensya. Punto ni Gatchalian, dulot ng mga hamon sa digital age, ang mga CDs at DVDs na siyang focus ng OMB ay hindi na relevant ngayong panahon. Mas mainam niya na ilipat at ilaan ang pondo sa mga ahensyang may kakayahang tumugon sa mga hamon ng makabagong teknolohiya at ng digital na ekonomiya. Inaasahang hakbang na ito ay magpapadali sa pagpapatupad ng intellectual property at malilipat ang focus sa talamak naman na digital piracy. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Pinunan ng Department of Justice o DOJ ang naging pahayag ng abogado na negosyanteng si Atong Ang na si Attorney Gabriel Villarreal na pinayuhan niya ang kanyang kliyente na huwag sumuko kasunod ng warrant of arrest laban sa kanya. Una nang sinabi ni Villarreal na pinayuhan niya si Ang na huwag munang sumuko hanggat hindi pa nila nagagawa ang lahat ng legal na paraan sa korte. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, ang pagbibigay ng payo na huwag sundin ang kautusan na inilabas ng korte ay maituturing na ill-advised at hindi lamang unethical kundi paglabag din sa batas. Inihayag pa ni Martinez na may kaparusahan sa ilalim ng Revised Penal Code ang paglabag sa pagpapatupad ng waranta. Maaari rin anyang irekomenda ng DOJ sa Korte Suprema ang pag-reprimand kung makakaapekto ang payo ni Villarreal sa mandato ng ahensya. Sinabi pa ni Martinez na maaaring managot ang abogado sa ilalim ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinutulak ang modernisasyon ng mga airports sa buong bansa. Detalye po yung hatid ni Chanel Salazar. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malawakang pag-upgrade ng mga paliparan at infrastruktura upang palakasin ang ekonomiya at mas pagdugtungin ang mga rehiyon sa bansa. Ito ang binigyan din ng Pangulo sa pagdiriwang ng ika-85 anibersaryo ng Philippine Airlines at paglulunsad ng bagong Airbus A350-1000 sa Villamor Air Base, Pasay City. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang modernong air transport sa pagpapabilis ng kalakalan, turismo at pag-unlad ng mga probinsya. Dahil dito isinusulong ang pagtatayo at pagpapalawak ng mga terminal sa Siargao, Davao, Laguindingan, Bohol, Tupanglao at Katiklan airports. Kasabay nito ang patuloy na modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport sa ilalim ng Public-Private Partnership kabilang mga bagong pasilidad at immigration e-gates upang gawing mas mabilis at maayos ang biyahe. Sinabi ng Pangulo na ang mga proyektong ito ay investment ng pamahalaan sa koneksyon, trabaho at pangmatagalang pag-unlad ng bansa. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Para naman sa mga bumabaybay sa NLEX, kasado na po bukas, January 20 ang pagtaas sa toll sa North Luzon Express or Expressway o NLEX. Patapos po itong aprubahan ng Toll Regulatory Board o TRB. Ayon sa TRB, 6 pesos o 6 ang magiging pagtaas sa toll ng mga Class 1 vehicle na manggagaling sa Balintawak, Caloocan at Mindanao Avenue patungong Hilaga ng Marilao, habang 12 pesos or 12 pesos naman para sa mga Class 2 at 16 pesos para sa mga Class 3. Magkakaroon naman ng 26 centavos per kilometer at VAT exclusive na toll hike ang mga Class 1 vehicle mula north ng Marilao patungong Santa Ines, Mabalacat City. 65 centavos naman para sa mga Class 2
at 78 centavos para sa mga Class 3. Inaprubahan naman ng TRB ang 3 pesos o 3 pesos na taas sa toll rate para sa Class 1 vehicle na magmumulang Subic patungong Tipo at 6 pesos naman para sa Class 2 at 7 pesos para sa Class 3. Ang mga Class 1 vehicle naman na mula Marilao patungong Santa Ines, Mabalacat City ay magkakaroon ng 24 pesos na pagtaas sa toll habang 60 pesos naman para sa mga Class 2 at 72 pesos para sa Class 3. Paliwanag ng TRB, titiyakin na naturang adjustment ang patuloy na operasyon, maintenance at pagpapabuti ng NLEX para sa mas ligtas, mas mabilis at mas maginhawang biyahe para sa lahat ng mga motorista. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 7 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Libo-libong mag-aaral ang dumagsa sa Polytechnic University of the Philippines o PUP Santa Mesa Campus kahapon upang kumuha ng PUP College Entrance Test o PUPSET. Umabot sa mahigit 21,000 na mga mag-aaral ang kabilang sa Batch 1 ng mga examinee. Ayon sa PUP Santa Mesa, hinati nila sa 4 na batch ang mga kukuha ng entrance exam upang makontrol ang volume ng mga mag-aaral. Gaganapin ang mga susunod pang exam sa February 8, February 22 at March 8 na lahat ay araw ng linggo. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Sa ating naman foreign exchange rates, narito na ang update muna ngayong araw po na ito, January 19, 2026. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 44 centavos. Nasa 69 pesos and 1 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 57 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 85 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 37 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi January 18, 38, 55, 56, 2, 22 at 3. May papremyo naman ito na 254,932,636 pesos and 40 centavos. Habang ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 35, 32, 20, 37, 5 at 19. May papremyo naman ito na 15,840,000 pesos. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Sa ating balitang Science and Technology, DICT pinag-aralang i-required ang pagiging verified na mga social media user. Detalye mula kay Rose May Miranda. Rose May. Nagsasagawa ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng isang panukalang patakaran na magre-require sa lahat ng social media platform sa bansa na gawing verified ang kanilang mga user na layong palakasin ang regulasyon at pananagutan sa cyberspace. Sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na inaasahang maglalabas ang ICT Department na kautusan ngayong linggo para ipatupad ang naturang panukala. Inihayag ito ng kagawaran sa gitna ng mga issue sa mga sexually explicit at non-consensual images na nabuo ng Grok, isang artificial intelligence chatbot na na-develop na XAI na negosyanteng si Elon Musk. Naniniwala si Aguda na mas madaling matitrace sa mga gagawa ng cybercrime sa social media kung verified ang lahat ng mga gumagamit nito. Layon din anya ng patakaran na mabawasan ang mga troll sa mga social media platform. Ang troll ay tumutukoy sa isang tao o grupo na gumagamit ng social media, kadalasan sa likod ng anonymity o kathang-isip na mga account na sadyang nagpo-post ng mga nakakasakit na komento upang pukawin o galitin ng iba sa social media.
Ipinaliwanag ni Aguda na gusto itong gawin ng mga social media platform at naghihintay lamang sila ng polisiya mula sa gobyerno dahil mahirap umano para sa kanila na mag-self-regulate pagkat nagmumula ang kita nila sa monetization. Manatiling may kaalaman sa agama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. DWWW 774 Fire Alert! Fire Alert! Na sumiklab ngayon Lunes po ng umaga mga ka-Music sa isang residential area sa Sitio 4, Barangay San Jose, Mandaluyong City. Nasa ikalawang alarma na. Samantala, sa atin naman pong traffic alert, isang elf truck ang tumirik sa Ayala northbound ngayong umaga matapos masiraan dahil sa mechanical problem. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, sa Philippine Passport pasok sa rank number 73 ng Henley Passport Index. Itali po ihatid ni Mika Fajardo. Bumaba sa ika-73 pwesto ang Philippine Passport sa Henley Power Passport Index ngayong 2026 mula sa ika-72 noong nakaraang taon. Kasama ng Pilipinas sa number 73 ang Mongolia na umangat ang 2 pwesto kumpara sa dati nitong ranggo ng number 75. Ipinapakita ng bagang rankings na ito na maaari nang bumiyahe ang mga Pilipino ng walang visa sa hanggang 64 na bansa sa buong mundo. Samantala, napanatili naman ng Singapore ang katayuan nito bilang may pinakamalakas na pasaporte sa mundo na may visa-free access sa kabuuang 172 bansa. Nasa ikalawang pwesto naman ang Japan at South Korea na may access sa 188 bansa, habang nasa ikatlong pwesto ang Denmark, Luxembourg, Spain, Sweden at Switzerland na may access sa 186 na bansa. Ang passport index na ito ay batay sa datos mula sa International Air Transport Association na sinusuri ang 179 na bansa at 227 destinasyon kung saan nakakakuha ang isang bansa ng isang puntos para sa bawat destinasyon na maaari nilang bisitahin ng walang visa. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman music trivia, karawan ngayon ng American actress, singer, and songwriter na nagpasikat ng mga witing I Will Always Love You at Jolene. Sino siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Kaarawan ngayon ng American actress, singer, and songwriter na si Dolly Parton na nagpasikat ng mga awiting Coat of Many Colors, My Tennessee Mountain Home, Jolene at I Will Always Love You. Si Parton ay sinilang noong January 19, 1946 sa Pittman Center, Tennessee, USA. Maliban sa pagiging actress, singer, and songwriter, isa ring philanthropist and businesswoman si Parton. Isa siya sa naging matagumpay ng mga artist na pumasok sa mundo ng entertainment at kinikilala bilang isa sa best-selling music artist kung saan sa kabuuan nakapagbenta si Parton ng higit 100 million records worldwide. Kilala si Parton sa tawag na Queen of Country Music. Naging successful kaagad ang kanyang debut album na Hello, I'm Dolly na nirelease noong 1967. Meron siyang 25 singles na nag-number 1 sa Billboard Country Music Charts. Maraming pakilala na ang natanggap ni Dolly Parton bilang isang mga awit, gaya ng 11 Grammy Awards, 3 Emmy Awards, maliban pa sa mga nakuwang nominasyon mula sa Academy Awards, Golden Globe Awards at Tony Awards. Ilan sa kanyang mga album ay ginawaran din ng pagkilala ng Recording Industry Association of America o RIAA bilang Certified Gold, Platinum at Multi-Platinum Awards. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Siya rin yung partner ni Kenny Gacosta, ni Kenny Rogers. Sa kantang Islands in the Stream. O, di ba? Islands in the stream, I know what we are. Dolly Parton. Okay, sige. Tuloy na tayo. Kakaiba! Ayun, dito na tayo sa ating balitang kakaiba, mga ka-music. Kauna-unahang hotel sa buwan. Planong itayo ng isang start-up company sa California. Kumpanya tumatanggap na daw ng reservation, Albert.
Gusto mo bang magstay sa buwan? Tanuin natin si Doc Justin. Parang gusto niya na maging alone eh. Kaya nga, eto alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Good morning, Darlene. Good morning, Albert. Sa lahat ng ating mga ka-music. Happy Monday, everyone. Plano nga ng California-based startup company na Galactic Research Utilization o GRU Space na magbukas ng kauna-unang hotel sa buwan pagsapit ng 2032. Pero wala pa mang hotel na itatayo ay tumatanggap na ang kumpanya ng reservation. Ayon sa founder ng kumpanya na si Skylar Chan, maaari nang magbigay ang sinumang interesado ng down payment na. Kung wala na kayong magawa sa pera ninyo, sige, mag-experience kayo doon, mag-check-in. $250,000 o mahigit $1 million o katumbas ng 58 million pesos. Grabe naman yan. Nako, pumukhang yung mga kontraktor gusto natin yun doon, ano ha? Ayun. Paraan doon, makatakas na. Oo, pero hindi naman lahat ng kontraktor, no? Bagamat hindi pa sigurado ang final price ng accommodation, tinatayang abot ito sa higit $10 million bawat kwarto. Inayag din siyang nagagamit sila ng robotic systems upang gumawa ng matitibay na bloke gamit ang moon soil. Target simula ng konstruksyon ang kauna-una ang Moon Hotel sa 2029. Yung mga bagong kasal na literally gustong mag-honeymoon. Baka pwede na. Nagpa-reserve na kayo. Ibinahagi pa ni Chan na layo ng plano nilang pagtatayo ng hotel sa buwang na gawing interplanetary ang sangkatauhan at bigyan ng pagkakataon ng mga tao na maranasan ang buhay sa labas ng Earth bago sila mamatay. Yun lang. Nako, to the moon and back. Mabuti pa na pag di ka na nakaback, doon ka lang. Doon ka na lang sa moon. Doon ka na. Ay, Sige. nako. So, yun, baka interesado po kayo. Tumatanggap na ng reservation itong GRU Space. Yan, California-based company. Yung mga marami na kulimbat yan. Kung Baka gusto nyo mag-ano doon, invest ba? Mag-travel to the moon. Ayun. Fly me to the moon. Sige. Yan ating balitang kakaibang araw na ito ko si Doc Justin. Just out ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba. At bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating pag-uusapan sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. Ngayong araw po ng Lunes, January 19, 2026. Ito po ang ating katanungan. Sang-ayon ba kayong i-verify ang lahat ng users sa social media platform? Ayan mga kanyusik, yan po ang ating pag-uusapan. Yan po ang ating bibigyan ng opinion. Sang-ayon ba kayong i-verify ang lahat ng users sa social media platform? Ang ating pong text line 0929-321-8738. At maaari din po kayo mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. May nag-react yan nabasa ko. Talaga lang yung cellphone SIM registration nga may nakakalusot Ay, pa. correct. Yan pa kaya social media, ang daling gumawa ng fake account. Correct, oo. Totoo yan, Albert, no? Diba? So ano kaya ang magiging mukhang dito, marami-rami ang plano dito ng magre-react dito, DICT? Darlene. Correct. So yan mga kanyusik, inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, January 19, 2026. Kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman, si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.